Inutos ni Pangulong Aquino ang pagsasagawa ng assessment sa pagkahanda ng gobyerno sa Bagyong Pablo sa bahagi ng Mindanao. Muli ring hinikayat ng Pangulo ang mga mamamayan na ipagtulungan at makipagtulungan nga sa gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ang detalye mula kay Rocky Ignacio. Ipinag-utos si Pangulo Aquino ang pagtukoy kung nagkaroon ng kakulangan sa kahandaan ng gobyerno kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Pablo, partikular na sa Mindanao kung saan marami na ang namatay. Kanyang pagsasalta sa 2012 League of Municipalities of the Philippines General Assembly at oath-taking ng LMP National Executive Committee, sinabi ng Pangulo na inatasan nito si DILG Secretary Mar Rojas sa magsagawa ng assessment kung meron pa sanang nagawa para maiwasan ang pinsala, partikular na sa buhay ng tao. Si Maros po, baka hinahanap nyo, kasalukuyan po nasa Mindanao ngayon, tinitingnan lahat ng nasa lantang mga lugar at marami tayong katanungan na gusto kong ng mga sagot. At yun po ang sinusuri niya sa kasalukuyan. May mga namatay bayan at parati pag may namamatay, parati natin iniisip, meron pa ba tayong nagawa para sana'y nabawasan ito ng tuluyan o wala na sanang nasalanta. At malalaman po natin yung mga tugon kung mamaya-mayang kaunti. Ipinag-utos ang Pangulo ang assessment sa preparasyon sa bagyo sa gitna ng paglutang ng report na umabot na umano sa 70 katao ang nasawi dahil sa bagyo. Muli rin binigyan diin ng Pangulo ang dapat kahandaan ng lahat kasamang local government units sa panahon ng pangangailangan. Sa pangunguna ng DILG, naatasan po ang lahat na apektadong lokal na pamahalaan na maghanda bago pa bumuhos ang Bagyong Pablo. Bahagi nito ang pagbuo ng mga local na disaster response units at kung kinakailangan magsimula na ng preemptive evacuations sa mga baybayin at mga low-lying areas. Umabot na rin po sa mahigit 40 milyong piso ang halaga ng inilaang food packs at relief goods mula sa DSWD. Habang naka-standby sa mga lugar na may mataas na posibilidad ng pagbaha, ang search and rescue vehicles ng AFP. Nakahanda na rin po sa pagresponde ang ating mga kapulisan para sa mga road clearing operations. Katuwang po nila rito ang DPWH na nagpadala na ng mga heavy equipment sa mga lugar na kadalasan ay nasisiraan ng kalsada o tulay dahil sa pagragasa ng baha. Samantala, patuloy po ang paalala ng Coast Guard sa mga barko at iba pang sea crafts na huwag pumalaot para sa kanilang kaligtasan. Ilan lang po ito sa mga kasalukuyang tugon ng pamahalaan sa peligrong maaaring idulot ng Bagyong Pablo. Lagi po natin idinidin, hindi natin kontrolado ang sungit ng panahon at hindi natin maididikta ang lakas o direksyon ng bagyo. Pero may magagawa tayo upang mabawasan kung hindi man tuluyang maiwasan ang pinsalang dulot ito. Git pa ng Pangulo, may sapat na programa ang gobyerno at LGUs bilang paghahanda sa kalamidad at sakuna para mailayo ang kanilang mga residenteng nasasakupan sa panganib. Umaasa ang Pangulo na huwag pairali ng politika at iwasan na gamitin ang sitwasyon sa pagpapapogi lamang. Paalala lang po, lahat ng ito ay mapupunta sa wala kung hindi tugma ang kilos ng mga lokal na pamahalaan sa pambansang gobyerno. Bilang mga frontliners, kayo ang una at direktang tinatakbuhan ng mamamayan. Ibig sabihin, nakasalalay sa inyo kung magtatagumpay at mapapakinabangan ang mga programang hinuhubog ng pamahalaan o kung mapupunta lamang ito sa wala. Umaasa ako sa kooperasyon ng bawat munisipalidad sa bansa. Huwag po sana nating pagsamantalaan ang mga pagkakataon tulad nito para mamulitika o magpapogi para sa susunod na eleksyon. Buhay po ng ating mga kababayan ang nakataya dito. Samantala, kumbinsido naman ang Pangulo na nagawa ng maayos ang pag-asang kanilang tungkulin sa pagtahak ng Bagyong Pablo. Hindi pa rin nagkomento ang Pangulo kung may dapat managot sa pagkasawi ng mga residente sa apektadong lugar sa kabila na ipinag-utos ng malawakang paghahanda. Hindi natin kalimutan, bagyo ito, no? Hindi na nagmamaneho. At kaya na hourly ginagawa nating advisories dahil pwede kang pumihit. No? Malayo-malayo naman siguro ang diferensya nung nag-umpisa tayo dito na sinabing nasa Aurora, na nasa parte ng Luzon, tapos tumahak ng Southern Tagalog at saka Metro Manila. Medyo malayo yung difference nun. Dito naman, at nung nagsalita ko sa inyo sa araw, binanggit ko nga na walang driver ang bagyo, kaya mag-monitor tayo, baka nagbabago. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.